Hi, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Once again, this is Kingdom Faith Ministry in Christ. And ako po ang inyong lingkod ngayon, Pastor Sanjo Ridula. Muli sa oras na ito ay ating ipagtuloy yung ating last time na video, yung ating topic about the what is true freedom. By this time, ating alamin na ngayon kung paano natin ma-achieve yung freedom or yung true freedom ayon sa Biblia, ayon sa kalooban ng Diyos. So last time natutunan natin na mayroong true freedom at mayroong false freedom. So ang false freedom ay ganito ang interpretation niya. So freedom is being able to do what you want without restraint. So iyan ang false freedom. Ulitin ko, hindi po yan yung tunay na freedom na kalooban ng Diyos. Itong freedom na to ay mali. Ulitin ko, ang nakasulat dyan is false freedom. It means freedom is being able to do what you want without restraint. Ibig sabihin, walang makakapagpigil. The free person does whatever he or she wants without any person or law standing in their way. Ibig sabihin, isang tao na naniniwala na ang tunay daw na kalayaan ay yung magawa niya ang kanyang nais na gawin na walang batas na nakahadlang, walang tao na haharang sa kanya. That kind of freedom is wrong or false. At saan ba galing yung freedom na yan? Yung freedom na yan o pagkakaunawa sa definition ng freedom na yan ay mula kay Satan. So this freedom is according to Satan, Lucifer. Dahil yung ganyang paniniwala or ganyang prinsipyo ng freedom ay yun ay sinimulan ni Lucifer. Yung kanyang gustong gawin, yung kanyang nais gawin, I will, yung mga words na nababanggit natin noon, na I will, lahat yun sinasabi ni Satan. Yan din, ang false freedom ay magdadala sa atin sa kasalanan. False freedom, this leads to sin. Dadalhin tayo nito sa pagiging makasalanan or pagiging disobedient sa Diyos o ating Panginoon. At ang false freedom, this will end to slavery of sin. So, nung una, parang konti-konti lang yung kasalanan, and then katagalan, magiging slave ka na talaga sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka na makatanggi kapag ka tinawag ka na ng kasalanan o yung malaswa o mga gawain na labag sa Panginoong Diyos. So, yan ang false freedom. So, natutunan din natin last time yung true freedom. Ano daw yung true freedom? Ito, according to the Bible, yung tunay na kalayaan. True freedom is not a matter of doing what you want without restraint. Tama. But cultivating the right wants. Ibig sabihin, hindi ito yung freedom na, sabi dito, according sa Biblia, ang freedom ay hindi yung walang magpipigil sa iyo sa iyong gustong gawin. Pero, i-cultivate daw. Tayo daw ay naghahanap, ating pinag-igihan, ating pinagsikapan na hanapin yung tamang pagnanais, right ones, yung tama nating gustuhin. Kasi marami tayong ginusto, pero hindi naman tama. So, hinihikaya tayo dito sa biblical freedom na gustuhin natin gawin yung tama, yung nararapat. Okay. So, saan ba tayo kukuha ng tama o nararapat? So, right instruction. Syempre, doon sa manlilika, the Creator. At saan yon? Ang Panginoon. So, doon natin makikita na ito pala yung tama dapat nating gawin o i-perform o gagawin. So, and kapag natagpuan mo na at ninanais mo nang gawin yung tama ayon sa kalooban ng Panginoon, ipamumuhayin mo ito with in obedience to God's will. Ganyan ang tunay na freedom. In other words, freedom results when our wants align with God's will. So tingnan mo, makikita mo na ang tunay na kalayaan pala ay yung ating mga gusto, mga nais nating gawin ay naka-align. Ibig sabihin, hindi taliwas, hindi salungat sa kalooban ng Diyos. Kasi pag sumalungat ka na sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka malayang gawin yung gusto niya. Ibig sabihin, naalipin ka sa paniniwala na gusto ng kaaway o kay gusto ni Satanas. So naging alipin ka tuloy, naging slave ka tuloy sa kasalanan.
at yung kasalanan ay galing kay Satanas. So, nalilinlang ang tao. Kaya, last video natin ay natutunan din natin na yun pala ay mag-ingat tayo dapat sa ating mga pinipili na freedom. Baka ang definition mo ng freedom ngayon ay yung freedom mula kay Satan. So this time, tingnan natin ngayon how to achieve true freedom or freedom. Okay? So nalaman na natin na may tama na freedom, nalalaman din natin na may mali. So ngayon, doon tayo sa tamang freedom. Paano natin ito ma-achieve? Paano natin ito maganap sa buhay natin? Kasi hindi naman maganda na ngayon natutunan natin na may mali palang freedom at merong tamang freedom. Hindi naman maganda na tayo ay nananatili sa maling katuruan o maling paniniwala ng freedom at gusto nating maging malaya. Yun pala yung freedom na ating pinanghawakan ngayon ay yun pala ay mali. So dahil naturuan na tayo ng tama, the question is paano natin ito makamit? Okay? So itutuloy natin ngayong oras na ito. How to achieve freedom. So this is what you need to achieve. Lahat tayo. Maging ako man ay pinapractice at nagsusumikap na masunod ko ang tamang freedom. Ay malaya na gawin yung intention, yung purpose ng Panginoon. So ano yung ating kailangan? Ito yun. You need understanding and knowledge. Kung makita nyo po, nasa screen po natin yan. Kaya ko po nilabas yung screen dahil gusto ko po na habang ako ay nagsasalita ay meron kayong makikita at makakapaglinaw, bigay linaw or kaunawaan sa inyo. Kasi minsan yung aking deliverance ay maaaring hindi ganun kaklaro o kalinaw, but meron kang makikita dito sa ating screen ay mas nakakatulong sa iyo kaibigan na ito yung maunawaan. So how to achieve freedom? You need understanding and knowledge. So magkasabay po yung understanding and knowledge. Okay? Imposible sa isang tao na gawin yung kanyang ginagawa kung wala siyang information dyan. Ibig sabihin knowledge. Kunwari, yung isang tao ay gumawa ng cake. Okay? Paano niya nagawa yung cake na yan? Of course, meron siyang knowledge. Meron siyang alam paano gawin, ano yung mga ingredients, ano yung procedure. So, naunawaan niya yung kanyang binasang instruction or ingredients. So, kaya niya na-apply ito. So, to apply freedom, biblical freedom o godly freedom, we need information, knowledge. So, saan nagmumula yung information or knowledge? Okay? Dapat nanggagaling din sa original, from the beginning, from the Creator. Kasi no one is able to give you the right knowledge kung hindi yung manlilikha, kung hindi yung Creator. So, kung saan tayo kukuha ng true wisdom, true knowledge, true understanding ay doon sa beginning, doon sa original, yung gumagawa or manufacturer, and that is God. And where we can find it, it's written in the Bible. So, basahin po natin dito sa Jeremiah 9:24. Okay? Ang sabi diyan, but let him who boast in this. So, remember, ito yung ating kailangan, that he understands and knows me. So, we need to understand and knows God. Kailangan nating maunawaan at malaman ang Panginoon or kilalanin ang Diyos na siyang lumikha sa atin. So, pagka inaral mo, kinilala mo, of course, bago mo siya makilala, meron kang experience sa Kanya. Sa pamagitan ng iyong experience, makilala mo si God na siya pala ay ganito, at ito yung kanyang mga nais, ito yung kanyang purpose, ito yung kanyang mga plano, at alam niya kung paano kanya dalhin sa katagumpayan. Paano rin dadalhin ikaw sa tamang landas, to become prosperous, to become victorious, to have a peaceful and happy life with your family, with your friends. So, nandun. So, maging malaya tayo. Malayang lumigaya, malayang gawin yung tama at hindi tayo maging alipin na gawin yung kasalanan. Okay? Ito yung pinakamaganda nating punto dito. Na kaya natin inaral yung tunay na freedom because
by believing wrong freedom ay naging alipin tayo na gumawa ng masama. At sa kakagawa natin ng masama na yan, dahil nag-uugat yan sa ating damdamin, sa ating mga wants, sa ating mga will, okay, nag-uugat yan sa ating gusto, sa ating mga nais gawin, at kapag nagsisimula yan sa ating kalooban, sa ating mga puso, ibig sabihin yung ating mga puso ay puno na ng wrong na mga bagay, mga masasamang bagay dyan. So, kung ano yung laman ng iyong puso, yun din yung iyong sasabihin at iyong gagawin. So, delikado ito. Now, kailangan natin na magkaroon ng information, knowledge. What will you do with that information and knowledge? You need to understand. Kailangan mong maunawaan. You need someone to interpret or someone to explain it to you biblically, not in their own. And then, by listening to them or by learning from them, you will know. And aside from your experience sa Panginoon, when you serve God, when you pray, when you read the Bible, you will have your own experience. So, that is way of knowing God. Okay? Kailangan mong alamin at kilalanin. Marami sa tao o sa ating ngayon, kahit yung nag-attend sa church, meron siyang kinaanibang religion, ay ang kanyang alam lamang sa Panginoon ay yung mga good things. Ito ay ang Panginoon ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Ang Panginoon ay lovely. Okay? So, mga good lamang ang kanyang alam. But, do you know that aside from the good things na yung alam, ay mayroon pang other things na ating dapat malaman sa Panginoon. Katulad ng God is jealous God. God has anger. Okay? Meron siyang galit, meron siyang put. God is judge. Okay? So, itong mga bagay na ito ay bahagi yan ng dapat matutunan. Dapat mo siyang malaman. Because by knowing that, you can avoid the God's anger. Okay? Maiwasan mo na makaramdam ng paninibugo ang Panginoon sa iyo. Kasi kung ang alam mo lang doon sa inaatinan mong church, kung saan ka man kaanib, puro lang mga good, yung blessing ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpapagaling, ang Panginoon ay nagbi-bless, so mostly hinahanap mo is blessing. But there are some blessing na napakaganda mong hilingin din sa Panginoon is when you understand and knows God. You will understand the plan of God, the intention of God, the purpose of God, and the will of God sa mankind. And then, by understanding it, malalaman mo ngayon kung ano ang Panginoon ang kanyang intention. So, kapag nalaman mo na siya, ibig sabihin, alam mo na ngayong pigilan yung iyong sarili na huwag mong naisin yung mga bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon, yung hindi natutuwa ng Panginoon. So, what if one day, nagnanais kang gumawa ng masama and sabi mo, I have freedom to do because wala mang makakapigil sa iyo. Kunwari, ikaw lang mag-isa. Maaring nag-isa ka lang sa room mo. Hindi mo kasama asawa mo. Tapos, naisip mo ngayong gumawa ng kabulastugan or kung ano-ano man. At hindi nakikita ng asawa mo, walang makakahadlang sa iyo. Walang magsasabing mali yan. Mag-asawa tayo, huwag mong gawin yon. So, ikaw lang ang magdi-decide sa iyong sarili. But because meron kang pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon, ikaw na ngayon ang magbabantay sa sarili mo. Meron ngayong restriction na nangyayari. So, ngayon, inokontra mo na ngayon sa sarili mo yung wrong information na dumating sa iyo. Kasi ang sabi ni Satan, na ang tunay daw na kalayaan ay gawin mo yung gusto mo. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tunay na kalayaan is gawin mo ang gusto ko. Ang pagkaka-design ko sa iyo, may inilalagay ako sa iyo or instruction ako sa iyo na dapat mong gawin, and then you must do that freely. Hindi hahadlangan na gumawa ng tama. Hindi lamang mabuti, kundi gawin ang kalooban ng Diyos. That is true freedom. Kasi ang isang nilikha or isang produkto ay mayroon niyang nakalagay dyan na function.
So, that product is only matatawag mo siyang free kung yung produkto na yan ay nagfa-function siya according doon sa nilagay ng manufacturer. Kung hindi niya na ginagawa yung tamang function niya, it means na-corrupt na siya. Okay? So, nagtatrabaho siya ng maling trabaho. Naging alipin siya doon sa paggawa ng mali. Okay? Ganun din ang tao. So, dapat hindi tayo maging alipin sa paggawa ng mali. Dapat malaya tayong gawin yung tama. So, that is a kind of freedom na dapat nating abutin at naisin sa ating buhay. Kasi maraming ginagawa tayo na nagkaroon ng misinterpretation or parang kinikilala natin ang freedom into a wrong way. Okay, ituloy natin. So, how to achieve freedom? First, we need to understand and know God. Second is, you need heart to know. Kanina, understand and know. Parang it's a combination of your mind. So, that is part of your soul. Mind, will, and emotion. Okay. Now, dito naman is you need heart to know. Now, yung word na heart, it doesn't mean na yan yung tumitibok-tibok sa iyong, kasi pagka nagtatanong, saan yung heart mo? Ituturo natin yung ating dito sa gitna. Ito daw yung heart natin. But the Bible, when the Bible, you can see the word heart in the Bible, that's not refers to your heartbeat or yung iyong emotion, refers to your mind. Okay? Kasi sabi, you need heart to know. It means it refers to your mind also. So sabi dito, I will give them a heart to know that I am the Lord. So kailangan nating hilingin sa Panginoon na magkaroon tayo ng puso na gusto nating alamin, kilalanin ang Panginoon. Now, yung word na Lord, ito ay meaning nito is owner or siya yung may authority. Siya yung owner, siya yung authority, siya yung may-ari sa'yo, at siya rin yung merong karapatan na magbigay sa'yo ng instruction. Okay? So if you accept, if you admit to yourself that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, so you admit that the owner of your life is Jesus or God. You accept or you admit that the only one has the higher authority sa buhay mo ay ang Diyos o ang Panginoon. So, dahil meron siyang authority and naniniwala ka na siya ay merong ability, you have to know Him. You will find Him. You will do your best to know Him, to understand Him. Because if you don't understand and know God, it will end up na against ka sa Panginoon, sa may-ari ng buhay mo. Bakit siya may-ari ng buhay mo? Bakit? Kasi siya yung lumikha sa iyo eh. Everything you have is owned by God. Ang bahay mo, ang savings mo na meron ka, maging ang company na pinagtrabahuan mo ngayon, na maaring akala mo you are stable na sa company na yan. What if one day yung company na yan kunin ng Panginoon, may gagawin ng Panginoon? So, ang lahat na nakikita mo ay pagmamay-ari ng Panginoon, ang Diyos. Okay? So, para natin ma-achieve yung tunay na freedom, hilingin natin sa Panginoon kung wala tayo nito. We need a heart to know what is God or what is in the mind of the Lord. Kailangan natin yung puso na ito. Yan ang sabi ng Jeremiah. Okay? And this shall be my people. Ang Panginoon ang siya nating Master, Lord, at tayo kanyang mga tauhan. Okay? People, and I will be their God. At ang Diyos, ang Panginoon natin. For they shall return to me with their whole heart. Kasi ang lahat ng tao ngayon ay napalayo sa Panginoon. So, ang kanilang puso o ang puso ng tao ngayon ay dumidistansya sa Panginoon. Mayroong malayong distance, hindi connected, walang relationship. So, kailangan yung puso na yan na makaunawa, maintindihan ng Panginoon para makabalik tayo sa Kanya. Because kung ang iyong puso at ang iyong isipan ay hindi nagka-interest sa iyong relationship sa Panginoon,
at hindi siya nagka-interest na kilalanin ng Panginoon, hindi mangyayaring magkaroon ng reconciliation ang tao at ang Panginoon. Mananatili tayong hiwalay sa Diyos o ang ating Panginoon. Now, ano ba yung result ng true freedom at false freedom kung sakaling ina-apply na ng tao sa mundo? Okay? Ang mundo natin ngayon is a result of applying false freedom and true freedom. Okay? It's a result. So, mostly, kasi sa karamihan ng tao, kapag magtanong tayo, meron pong nangyayari kasing interview or survey. How do you interpret freedom? What is your meaning for freedom? Okay, may mga question na ganon, ginawa survey. So, nagtanong sila sa mga tao. Kadalasan ng sagot ng mga tao sa mga tinatanong nila, ano ba ang freedom para sa iyo? So, ang sabi nila, ang freedom para sa akin ay kapag may gusto kong gawin, ayokong merong maghadlang. Ayokong merong hadlang sa gagawin ko. It means no restriction. Kahit batas, ayokong hadlangan ng batas. Okay? So, yun yung pagkakaintindi nila sa freedom. Okay? So, kadalasan ganun ang sagot. But that kind of freedom ay lumalabas na yun palang freedom na yan ay kontra sa Panginoon. Galing pala yan kay Satanas, kay Lucifer. So, kapag ganun masama or false freedom ang ina-apply ng lahat ng tao, karamihan ng tao sa mundo, ano ang magiging result? Ano ang magiging bunga nito? Ito yung magiging result. So, false freedom will result to chaos in this world. Kaguluhan. Bakit? Ang tao, i-apply niya yung kanyang wrong freedom. Yung freedom na galing kay Satan. Gusto niyang uminom ng nakakalasing. Walang makakapigil sa kanya dahil pera niya yan eh. So, anong nangyari? Nakagawa ng hindi tama. Nadamay ang pamilya, nadamay ang ibang tao. Okay? O ano pa? Mayroong isang tao, gusto niyang hiwalayan yung kanyang asawa. Dahil gusto niya ng kalayaan. Okay? Ngayon, dahil walang makapigil sa kanya, walang nagpipigil sa kanya, ginawa niya. So, ano ang nangyari? Nagbunga ito ng pagkasira ng kanyang pamilya. Yung kanyang mga anak ay nawala ng ama. Nawala ng haligi ng tahanan, nawala ng foundation ng family. Kasi ang lalaki is foundation of the family, head of the family. Okay? Ganon. So, lumipat sa ibang tahanan, lumipat sa ibang bahay. Ang nangyari ngayon yung damage nandun sa mga bata, nandun sa pamilya. And then, dahil lumipat siya ng ibang lugar at there is a big tendency na siya rin ay magkakatagpo rin ng panibagong relationship. And then, dahil hindi naman siya build up or hindi siya puno ng karunungan patungkol sa will and purpose of God, knowledge of God, makakagawa pa rin siya ng mali. At gusto niyang gawin yung mali dahil ayaw niyang magpapapigil. And then, so, after doing wrong, doing mistake, ibig sabihin na padami yung paggawa niya ng kamalian, kasalanan, at ang daming na damage na buhay. So kung siya naman ay natungtong sa posisyon, naging governor, naging presidente, naging kung anuman ang kanyang posisyon, katungkulan sa government, dahil wrong mindset, wrong concept yung meron siya, malaya siyang gumawa ng batas, nakakagawa siya ng batas ngayon na labag sa kalooban ng Diyos or naging kontra ng Panginoon. Pero dahil ginawa niya na itong batas, hindi na ito mababalik kailanman. So alam natin na may mga law ngayon na ipinapasa na kapag i-analyze mong maigi, ito yung nagkukos ng problema pagdating ng panahon. Right? And ang danger nito ay yung ganyang ginawang law ay against sa law of God. So, hindi na ngayon ito basta-bastang kasalanan. Kasi ginawa mo ng legal yung kasalanan. Pero maiwasan sana yung tao na yan na gawin yung kanyang nais, maiwasan sana o mapipigilan sana siya noon kung alam niya yung kanyang true freedom. Na malaya lamang siyang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi siya malayang gawin yung kalooban niya. Kasi
ang ating kalooban ay pwedeng madaya, pwedeng mali yung gusto natin. Hindi kasi lahat gusto ng tao tama. Katulad ng bata, ang dami niyang gustong gawin. Kung hayaan natin siyang gawin yung gusto niya, okay, sabihan natin, okay, bigyan kitang kalayaan. Yung bata, hayaan niyang gawin yung gusto niya, humawak ng kutsilyo, humawak ng apoy, nagsindi. So napapahamak siya. So it means na hindi lahat na gusto ng tao ay nakakabuti sa kanya o nakakabuti sa ibang tao. So wag nating kilalanin ang freedom na gawin ang gusto mong gawin na walang makakahadlang. Kasi ang issue dito ay hindi lahat ng gusto mo ay tama. Pwede ka kasing ginusto mong maglaro ng apoy at masunog yung buong barangay o buong lugar. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? So, ang delikado sa maling freedom na yan ay magbubunga ito ng chaos, kaguluhan, disorder sa ating mundo. Ano pa? It will harm yourself and your family at maging sa ibang tao. Maraming nagdurusang pamilya ngayon. Divorce, annulment, abuse, yan ay dahil sa isa sa mga dahilan dyan ay yung hindi nila nakilala ang tunay na kalayaan. Nagiging slave kasi sila sa kasalanan. Okay? Mali na pananaw patungkol sa kalayaan. So, maraming biktima. Example na lang, kung ako'y kung i-apply ko tong false freedom, mali na katuruan ng freedom na galing kay Satanas. Kunwari ako'y isang may-ari ng company. Dahil malaya akong mag-decide ng aking batas, magpapatupad ako ng batas sa aking company. And yung mga magawa kong batas, dahil hindi ako connected sa kalooban ng Diyos, I could make law and ordinances na ito'y favor sa akin at napahamak ko ngayon yung mga tao. Example, magtrabaho kayo ng 12 hours at yung sweldo nyo mas mababa pa sa minimum. So, dahil malaya ko at ako'y owner ng company na yan, sinunod ko yung nais ko, pero yung nais ko hindi connected sa kalooban ng Diyos dahil ang kalooban ng Diyos, magbayad tayo ng tamang pasweldo sa mga trabahador. Pero dahil wala akong alam dyan, ang mangyayari ngayon ay kumita ako, nagbe-benefits ako doon sa mga tao na yon na trabahador ko, pero sila naman ay ninanakawan ko, pinapahamak ko. The same thing din sa buhay natin. Okay? So, hindi lahat na ninanais mo o ginusto mo na gusto mong maging malayang gawin dyan ay tama yan. Maaring ang iyong ninanais ngayong gustong gawin ay nakakapahamak ka rin ng ibang tao. Okay? So, example, trabahador ka. Dahil malaya kang gampanan o gawin ang iyong gusto, pwede mong dayain yung iyong company sa iyong mga trabaho. Medyo tatago-tago ka lang, pipitiks-pitiks ka lang, then pagdating ng amo mo, pakitang gilas ka para makakuha ka ng posisyon or increment, di ba? So, yan, kung alam mo sana yung kalooban ng Diyos, ay hindi mo sana ginawa yan because you will feel na, oh, I'm not free to do wrong, but I am free to do the right thing. I am free to do good things na according sa kalooban ng Diyos because lahat ng ninanais ng Panginoon is hindi ito nagiging masama para sa iyo at sa ibang tao. Kung naglagay siya ng batas or law na dapat sundin mo at sundin ko, ito'y para sa kabutihan mo at sa kabutihan ng lahat. Hindi dito kasi pag nasunod mo ito, hindi mo dinaya yung iyong company at hindi mo rin dinadaya yung iyong mga trabahador. Okay? At kapag tumungtong ka sa posisyon, anumang posisyon mo sa government, hindi ka malayang gumawa ng mali. You are only free to do what is right and what is good according to the will and purpose of God. So imagine that kind of thinking or that kind of character ng isang tao. At kung yun ang dadami sa ating mga sa ating government, sa lahat ng mga nasa posisyon, sa lahat ng mga humahawak ng company, ng mga iba't ibang posisyon sa buhay, naging manager, hindi sana nahirapan ang mga trabahador. Hindi sana nagnakaw ang trabahador, hindi rin sana nandaya ang mga
may-ari ng company na yan. Nagbabayad sana sila ng tama because they are following the law. And following the law, it must not be burden. Hindi dapat mabigat yung pagsunod sa law. Dapat magaan sa kalooban mo because by doing the law, you are protecting yourself from the anger of God, and then you are blessing other people. You are giving the rightful salary para sa kanila. You are giving yung nararapat sa mga tao na yan. So, hindi ka malayang gumawa ng mali, but you are free, malaya kang gawin yung tama. Saan mo makukuha yung tama na yan? It according to the will or purpose of God. So, without knowing God and understanding God, hindi mo madidesisyonan o hindi mo na naising gawin yung tama. So, ito'y magiging harmful sa atin at sa ibang tao ang pagsunod sa kung nagawa natin yung mali na pagkaunawa ng freedom. So, the result of false freedom is you become a slave of sin. Maging alipin ka sa kasalanan. Now, ang word na kasalanan ay hindi yung pagpatay, pagnakaw. Yun ay bunga lamang sa pagiging makasalanan. No? Ano ba yung sin? Ang meaning po talaga or ibig sabihin ng sin, ito'y disobedience or rebellion. Nagiging rebellion ka, nagkaroon ka ng rebellion sa iyong government. Naging rebelde ka, NPA ka, against ka sa law na yan. Now, ito ay matatagpuan yung word na rebellion sa mga legal term sa panggobyerno. Okay? Why? Bakit ganun din yung term sa Biblia? Because Bible, it's almost the same as government. Ito'y pamumuno, rulership, na ang leader is si God, ang presidente is God, ang king is si God, and there is law, there is constitution, merong constitution, sanligang batas. Okay? Kapag binayolate natin yung sanligang batas at ayaw na nating magpasakop sa government, ang tawag sa atin ay rebelde. So you are rebellion. So if you are doing against the government of God, you are rebellion. You are rebellious. Okay? Ang kasalanan nun ay rebellion, kaya disobedience. Yan ang term ng sin. So dahil against ka, ang mga result ng pagiging rebellious mo or disobedience sa government ay nakakagawa ka ng pagpatay, pagnakaw, pagsinungaling, panluloko sa kapwa, niloko mo yung pamilya mo, iniwanan mo yung responsibilidad mo, nandaya ka ng iyong sweldo, nandaya ka ng iyong mga trabahador, gumagawa ka ng mga magic, hocus-pocus sa company mo para kumita ka. So all of this na kilala mong sin this is the result of the true meaning of sin. Rebellion or disobedience to the government of God. Okay? Maging alipin ka kapag sumunod ka sa false na freedom. Okay? Ito'y galing kay Satan. You become an enemy of God. Ito yung pinakadelikado na mangyayari sa buhay ng isang tao. Dahil ang kalabanin mo na ang ibang tao o kahit sino man, kalabanin mo na si Satanas, wag lang ang Panginoon, kapatid, kaibigan. Dahil kapag kalaban mo na ang Panginoon, ang Diyos na siyang lumikha sa iyo, hawak ka niya sa lahat ng pagkakataon. Ang hangin na hininga mo, ang buhay ng pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, hawak niya yan. Okay? So ngayon, kapag kaaway ka niya, isang iglap lang, ay magiging miserable ang buhay mo higit pa sa napapanood mong paghihirap sa telebisyon, sa mga drama na iyong sinusubaybayan. No, wag nating kalabanin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Dapat magkaroon tayo ng tunay na takot sa Panginoon, kapatid. Ang mga karamihan sa dahilan kung bakit iniisi-isi lang natin suwayin yung kalooban ng Diyos, iniisi-isi lang gawin ng tao na kontrahin ang mga purpose o gusto ng Diyos, ay dahil wala tayong takot sa Kanya. Paano tayo matatakot? Ang itinuturo puro lang good character about sa Panginoon. Hindi na ituturo na ang Panginoon ay nagagalit din. Ang Panginoon ay nagja-judge. Ang Panginoon ay nagjijelos, nagsisilos siya. Meron siyang panibugho. Kung meron ka ng ibang pinag-uukulan ng mataas na panahon, baga meron kang priority. At yung priority na yan ay hindi ang Diyos.
na kung tatanungin kita kapatid, ano ba ang priority mo ngayon? Kung hindi si God, that is nagiging Diyos mo ngayon yung priority mo na yan na hindi si God. Okay? Hindi mo sinasamba yan. Sabihin mo, paano ko naging Diyos ito? Hindi ko naman sinasamba. Hindi mo nga kinikilala na sinasamba mo yan. But, the way you treat yung priority mo na yan na parang mamamatay ka kung wala yan, you are putting that priority as your God. Dapat yung posisyon na nandyan sa top priority na yan ay si God. So, ang dapat nating priority ay si God. Now, kapag hindi na natin priority si God, dahil ating priority yung ibang mga bagay o ibang tao, nagiging enemy tayo sa Panginoon. Bakit mo nagawa yon na naging priority mo sila? Hanap buhay, career, business. Kasi malaya kang gawin yun eh. Hindi ka naman hadlangan ni God. Hindi naman magpapakita sa iyo ang Panginoon na sabihin, oy, huwag mong gawin yan. Hindi ako yan. Wala. Nung ginawa mo ba yan na naging busy ka sa gawain mo na yan, na wala ka nang day off at yan na yung pinagpupukusan mo, nagpakita ba ang Panginoon sa iyo at sinabi niyang, kinalimutan mo na ako, dapat hadlangan kita dito at alalahanin mo ako? Hindi siya nagpipigil sa iyo. Why? Because you are free to decide. But yung ginawa mong decision na yan na pagiging free sa gusto mo ay wrong freedom yan. Wrong freedom yung sinundan mo, kapatid. Yung freedom na yan ay katulad ng pag-decide ni Satanas doon na kumalaban sa Panginoon. Pang sarili na intensyon. Pero kung mapansin mo, ang lahat ng ginawa ng Panginoon, ng mga batas ng Panginoon, ay ginawa niya is not for Himself only, but for us. Para din tayo ay maproteksyonan at mabuhay ng maayos, mapayapa, abundance, happy life, secured life. In fact, kahit sa eternity, hinanda ng Panginoon, gusto niya tayong maging secured. Diba? Ganun tayo. Pero dahil sa maling paggamit mo ng freedom, kalayaan na meron ka na galing kay Satanas, okay? Yun, nagiging kalaban ka ng Panginoon. Naging kalaban ka ng Diyos. Next, tuloy natin. True freedom results. So kanina, yun yung false freedom. Dito tayo sa true freedom. Magre-resulta ang true freedom ng ganito. Okay. True freedom results is this. It makes the earth like heaven, for the will of God has been fulfilled. Isipin mo kapag ginawa natin yung tunay na kalayaan, yung gusto natin, yung kalayaan na sinunod natin yung kalooban ng Diyos, it makes the earth like heaven, for the will of God has been fulfilled. Imagine, ng mundo na tinitirhan mo ngayon, ang earth na tinitirhan mo ngayon na puno ng kaguluhan, walang pagmamahalan, hindi nagpapatawad, magkapatid sa kapatid, nag-aagawan, nagdadayaan, mag-asawa, nagpatayan, magulang sa anak, nag-aaway. So, isipin mo, kapag ka malaya kang gawin yung kalooban ng Diyos at ang mga tao ay malaya ring gawin yung kalooban ng Diyos, so ang mundo na ito ay parang heaven. It will mix the earth like heaven. So para ka nakatira sa langit. Ganito pala, pulo ng pagmamahalan, pagbibigayan, pag-intindi. Pinoprotektahan ng bawat isa at hindi nagnanakaw sa kapwa. Hindi inuhututan ng iba, hindi nanggagamit ng ibang buhay. Hindi ka rin ginagamit ng ibang tao. Okay? Ganun kaganda. So, if the true freedom been applied sa buhay mo at sa buong mundo, eto mga yan, there will be a godly culture. Magkaroon ng godly na kultura. Sipin mo, ang kultura ng mundo, kaugalian, ang kanilang pananamit, ang kanilang pananalita, ang kanilang mga iniisip ay puro godly, puro mabubuti. Hindi masama, hindi nandaraya, hindi pumapatay, hindi nangangalunya, tama? Hindi sumasuway, puno ng paggalang, puno ng pagmamahal at nagpapatawad. So ito yung mga godly culture. These are the character of God. Kaya nga yung image of God nilagay sa atin. So once the image of God, the character of God na nasa atin, ay itong mailabas natin, mai-apply natin sa ating kapwa, sa ating asawa, at yung ating asawa ay ina-apply din. So nagkaanak kayo. Nagbunga kayo ng mga bata, godly din, yung character din na yan. So, dadami, manganganak yung godly character, nag-aasawa ng tao na mayroon ding godly character, nanganak sila, ang kanilang mga anak din ay mayroon ding godly character. It means na
dumadami generation to generation, ang mundo ay mapupuno ng godly character. Kaya kapag nangyari yan, magkaroon ng godly culture, values, and lifestyle. And it results to harmony. Mapayapa, masaya ang buhay. Pero tingnan mo ngayon, ang gulo ng mundo. Maya-maya patayan, gera, makita mo, konting pagtalunan lang, patayin ka kaagad. So, walang kasiguraduhan, walang security na mangyayari. Nakakatakot. Hindi ka na safe lumabas ng basta-basta ngayon, mga kapatid. Kaya nga, ang mga pintuan natin may mga lock. Diba? So, kapag in-apply mo ang pagsunod na maging malayang sumunod ka sa kalooban ng Diyos, true freedom ito. At pag in-apply mo yan, magkakaroon ito ng godly culture sa buong mundo, values, lifestyle, and it results to harmony. Okay? And then, the image and character of God is being exposed. So, imagine kapatid na ikaw nakikinig ngayon, na-convert ka ng Panginoon, nakaunawa ka sa mensaheng ito. Ngayon, nagbago ang iyong pag-iisip, ang iyong puso, nais mo na ngayong kilalanin ang Panginoon, unawain ang Panginoon. So, there will be changes of your life. Kaya nga, kapag mayroong ng pagbabago sa iyo, puso't isipan, magbabago rin ang iyong ginagawa, ang iyong mentality, magbabago rin ang iyong priority, kapatid. Priority mo na ngayong unawain, intindihin ang Panginoon dahil naniniwala ka na tama ang sumunod sa Diyos, ang sumunod sa ating Panginoon. Ganun kaganda ang plano ng ating Panginoon. Then, God is glorified through us. Mag-glorify po ang Panginoon dahil makita niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nilikha na ina-apply yung kanyang characteristic. And ina-apply makita niya ang kaugalian na mula sa kanya, ang kanyang character. Makita niya sa buong sanlibutan na full of love, full of kindness, faithful, tapos mapagpatawad, hindi nagnanakawan, protecting each other, giving each other. Okay? Ganun ang mga karakter na mula sa Panginoon na nilagay niya sa atin, na dapat nating expose, dapat nating ilabas. But ito'y pilit na sinira ni Satanas upang hindi mo mailabas ito, kapatid. At ang inilabas ngayon, nailagay sa iyong puso ngayon na once na dayain ka, dahil sabi ni Satanas, malaya kang gumanti. Pag sinampal ka, ang gusto ni Satanas, sampalin mo rin. So, malaya kang gawin yan. Inunahan ka na eh. So, gawin mo na. Diba? Malaya ka na. And, ito ang ating pagtatapos. Pagtatapos natin is ganito, kapatid. Kung naunawaan mo at na tinouch ka ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon, ito yung ating conclusion. Be careful. Mag-ingat ka. Isipin mo ngayon, ito bang pinanghawakan ko o ninanais kong freedom o paniniwala ko na freedom, ito ba'y ayon sa Panginoon? Be careful. You might looking for a wrong interpretation of the word freedom. Baka maya ang hinahanap mong interpretation ng freedom ay mali. Yun pala ay galing pala kay Satan. Okay? You might following Satan's way of freedom. Kasi mayroong satanic way of freedom. Ano ba yung satanic way of freedom? Nabanggit ko na kanina na yung satanic way of freedom, mga kapatid, is yung hinihikayat kang gawin yung lahat ng gusto mo na walang maghahadlang sa'yo. Kahit na ang iyong gusto ay masama o nakakapahamak ka na ng ibang tao. So the danger is this. This will make you a slave to sin. Maging alipin ka sa kasalanan. Magiging kontra ka sa Panginoon. So true freedom is freely and willingly doing what is God's design for you to do. Ito ang tunay na freedom, mga kapatid. Pangarapin mo, naisin mong maging malaya ka sa kasalanan, sa pagiging alipin ng kasalanan. At magiging malaya kang gawin ito freely and willfully or willingly. Nais mo, masaya ka, ninanais mong gawin yung gusto, yung dinidesign ng Panginoon sa buhay mo. Nakadesign ka na gawin mo ito. Nakadesign kang gumawa ng tama at mabuti. You are designed in this purpose and in this function. Kapatid, purihin ng Panginoon. Salamat sa iyong pakikinig. Salamat sa iyong panonood. Nawa, sa mga oras na ito,
ay ikaw ay natuto. Kung ikaw ay natuto at na-bless sa mensaheng ito, sa video na to, please like and share or mag-subscribe ka nito, mag-follow ka nitong video na to at marami pa tayong mga video na parating. Purihin ang Panginoon sa iyo at nawa ang iyong pamilya ay pagpalain din lalo na sa taong ito 2024. God bless you. See you and bye-bye.